Mga butas sa lupa. Bakit biglang naglitawan? Hindi ko pa na-experience yung sinkhole. Baka pag kami pumunta doon, malunod kami. Baka biglang lumaki. Narinig niyo na bang salitang sinkhole? Kung hindi pa, siguradong may napadaan na sa feed nyo na larawan nito matapos ang malakas na lindol. Ano nga ba ang sinkhole? Kabi-kabila natagpo ang sinkhole sa Cebu ilang araw matapos sa malakas na lindol. Iba't ibang laki, pati na ang lalim. Ang ilan pa sa may dagat pa nakita. Bumubulwak ko. At ang pagbulwak ng tubig para bang umabot na rin sa Valenzuela. Alam mo ba kung ano yung sinkhole? Tumatakbo ka. Apo, Katatapos ng lindol, nakakita ka ng sinkhole. Anong gagawin mo? tumatakbo, biglang may sinkhole sa harap Sinkhole, ko. sa harap mo. Oh. Ay, babalik ako. Nakilala namin sa Borbon, Cebu at 27-year-old na si Patrick. Differently abled man. Kumpleto naman daw ang confidence niya. Kita naman sa mga video niya online. Pero nung magkaroon ng magnitude 6.9 na lindol sa kanila, ang pagiging positibo niya sa buhay, niyanig ng sobrang takot. Hindi kami nakalabas sa sobrang takot namin. Nataranta na kami, hindi na lang kami, nakadapa na lang kami para iwas mahulugan yung ulo namin. Tapos yung iba nakalabas, kami hindi na. Hindi rin niya inaasang halos sinlakas din ito ng mga sumunod na aftershock. Pag aftershock na malakas-lakas na din, nagsama-sama na kami sa yung kapatid ko, tapos yung misis ko at saka anak ko, sama-sama kami pumuntang palabas para safe. Dami ng crack sa bahay namin. Nang kumalma na ang lupa, ilang araw matapos ang pagyanig, misteryoso naman daw na lumitaw ang mga butas sa lupa na kanya pang kinunan ng video. Yung mga tsuhin ko at tiyahin ko pumunta sa dagat, tapos naligo sila. Sabi nila sa akin na may sinkhole daw. May bumubukal na butas sa dagat. Tinay ko i-check yung butas kung gaano kalalim. Hindi pa man daw nakaka-recover sa takot sa lindol. Dumagdag pa ang sinkhole sa kanyang pangamba. Yung lalim niya guys is 5 to 6 feet. Yung tinatansya ko, mga mas may lalim pa sa loob. Pa-wide kasi yung butas. Sinkhole sa Cebu ang bigla dalang sumulpot malapit sa Dalampasigan sa Borbon, Cebu. May kinalaman pa rito ang 6.9 deadly earthquake noong September 30. Pero ang tanong, bakit nagkaroon ng butas ang lupa? Narito po ang eksplanasyon ng eksperto. Ito po ay bato na tinatawag nating limestone. Ang limestone po ay maaring malusaw unti-unti ng mga acidic na tubig. Ang example niyan ay rainwater kasi ang rainwater is slightly acidic. So kapag po tayo ay ang isang rainwater ay pumasok sa mga fracture ng limestone at nag-crack sa limestone, mapapansin po natin dito na unti-unti niyang palalakihin yung mga fracture doon sa ilalim. At eventually, pag bumaksak siya, ay magiging sinkhole. Ang konsepto ng sinkhole ay pareho sa konsepto ng kuweba. Nagkakaroon ng dissolution o pagkatunaw ng malalaking bato dahil sa tubig ulan. At kapag lumaki na ang butas, ito'y nagiging kuweba na. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Iba't iba rin ang makikita sa sinkhole. Meron po tayong mga lugar na kung saan bumaksak tapos na-expose yung groundwater. O yung, kung kundi naman, yung tubig dagat ay nandun sa ilalim. Kaya nakikita mo yung tubig ho sa ilalim. May sitwasyon naman na wala naman tubig, kaya just lupa lang nakikita natin sa ilalim. Ang tanong, may connection ba ito sa nangyaring lindol? Meron din. Kapag nayanig ang lupa, pwede rin ito mag-trigger ng pag-collapse o sinkhole. Ayon sa tala ng mga otoridad, 22 sinkholes na ang kumpirmadong nakita sa bayan ng San Remigio, Cebu. At may posibilidad pa raw na umabot ito ng mahigit 100 kung isasama ang mga hindi pa nakikitang butas. Posible din daw na magkaroon ng sinkhole sa dagat. Pero paglilinaw niya, ang tila pagkulo ng tubig mula sa butas. Pwede raw na dahil naman sa tinatawag na sand boil. Kapag nagkaroon tayo ng ground shaking, parang naliliquify
o parang nalulusaw yung lupa dahil sa paghahalo ng tubig at saka buhangin. Kaya naman po, because of pressure also, itong mga sand natin ay tumataas at parang nagiging tinatawag nating sandboy. Kaya para sa mga tulad ni Patrick na curious sa sinkhole, tama bang ginawa nilang paglapit dito? Ano nga bang dapat gawin sakaling may makitang sinkhole sa paligid? Kung ako tatanungin ninyo ay hindi ako lalangoy sa sinkhole. Unang-una, hindi natin alam kung anong nasa ilalim o gaano kalalim yung tubig sa ilalim. Kung ano ang kondisyon doon sa ilalim. Unang-una, hindi dapat natin tinatakpan mga sinkholes. Okay, that number one. Dahil kasi pag tinakpan natin yan, maaaring unti-unting tinakip natin bumaksak. Mas mabuti raw na hayaan na lang ito at maglagay na lang ng warning sign. Hindi rin daw dapat ito lapitan o languyan. Posible daw kasi may bitak ito o tension crack na pwede natin ikahulog. Safe na raw ang may 10 metro ang layo natin dito. Hindi dapat tayo nagtatapon ng mga basura. Remember, ang mga limestone, karaniwang tinatawag natin permeable na kung saan pwedeng dumaloy ang mga tubig papailalim. Ngayon, hindi na ako lumalapit sa mga sinkhole na malapit sa amin. Paalala lang mga kapuso, bukod sa ulan at lindol, pwede rin magsanhi ng sinkhole ang human activities tulad ng construction at pagmimina. Kaya bilang ambag natin, palaging pangalagaan ang kalikasan para hindi malagay ang isang paa natin sa hukay. Dami mong alam, Kuya Kim.